Christy, mahal kita. And I never stopped loving you. Bawiin natin yung mga sandaling ninakaw nila sa atin. Ikaw at ako, tayong dalawa na lang ulit. Aminin ko na meron pa rin naman akong nararamdaman para sa'yo. Kaya lang, hindi pa talaga handa yung puso kong magmahal ulit. Buwan natin yung pamilya natin. And I can love you more than Christy ever could. Mahal ko pa rin talaga si Christy. Mahal pa rin ni Jordan at Christy ang isa't isa. And they never stopped loving each other. Sensya na. Ang hirap na kasi ibalik na dati. Magiging buong pamilya din tayo ulit. Kaya kumapit ka lang dyan, anak. Dahil lahat ng paghihirap nating to, mapapalitan din ng reward in due time. Handa ka na nag-heal ka na. That's the only time that you can truly embrace love and happiness. Whether it's with Jordan or someone else. Hindi na maibabalik ang panahon, Hana. Maging masaya ka na lang na naging magkaibigan pa kayo uli ni Leon. Maging masaya ka na lang na kaparte ka pa rin ng buhay ni Billy ngayon. Kahit masakit, he's still part of my life. Muntik na mawala sa akin ng dalawang taong pinakamamahal ko. Dahil sa Shaira na yan, hindi ako titigil. Hanggat hindi siya nabubulok sa kulungan. Sardinas, itlog. Wala na ba ibang pagkain? Hindi ako kumakain yan eh. Sorry ma'am, hindi kasi ako makapamalingki. Naalagaan ko po kasi si baby John. So anong gusto mo? Ako pa yung mag-grocery ka na? Hindi naman po yun yung ibig kong sabihin, ma'am. Ang akin lang po, hindi ko po kasi kaya gawin lahat ng sabay-sabay. Bakit ka ba nagre-reklamo, Connie? Di ba pinapasweldo naman kita? Sinusweldohan niyo nga ako, ma'am. Pero nag-aalala lang po kasi ako eh. Baka madamay po ako sa gulong kinasasamputan niyo. Connie, di ba sinabi ko naman na sa'yo? Ginagawan ko na nga ng paraan. Okay? Huwag ka nang mag-alala. Lalayo tayo. Gagawin natin yung pinaplano natin na mag-a-abroad tayo. Para hindi na tayo matunton ng mga pulis. Pero paano po natin gagawin yun, ma'am? Baka maharang po tayo sa airport. Dahil wanted na kayo. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na dadaan tayo sa airport? Ha? May nakausap na akong travel agency. Okay? May kakilala ko doon. Tutulong siya sa atin para sa ticket at saka sa mga ID natin. Ngayon, ang gagawin natin mamayang hapon, sasakay tayo ng barko papuntang Zamboanga. Tapos, lalabas tayo ng bansa through a backdoor exit. Pagkarating natin ng Malaysia, doon tayo sasakay ng eroplano papuntang, ewan ko, Hong Kong or Singapore. Doon tayo magtatago. Magpapalamig muna ako doon ng ilang buwan. Pagtapos, kapag nabuo ko na ulit yung susunod kong plano, babalik ako dito. Gagantihan ko si Jordan at si Christy dahil kung hindi sa akin mapupunta ang asawa ko, sisiguraduhin ko na hindi rin silang dalawa magkakatuloyan. Gagawin kong miserable ang buhay nila. Christy, yung mga anak ko, ang dami nakain, oh. Aba, Very good, ah. may nakitang ganyan kadami ang kinain mo, ha? Pati fruits, oh, kinakain mo. Very good. Siyempre po, Lola. Gusto ko pong maging proud sa akin si Daddy. Para magstay na po siya at di na po siya umalis. Daddy, dito ka na lang po tumira ulit just like before. Para sama-sama po tayo. Anak, alam mo kasi walang nagbabantay sa bahay ni Daddy ngayon. Kaya pag gumaling na siya, kailangan niyang umuwi sa bahay nila. Pero don't worry kasi pwede naman natin siyang bisitahin anytime na gustuhin mo. Ano po ba? Akala ko po, mabubuo na ulit tayo. Mas masaya po kasi kung complete tayo eh. Don't be sad, my baby. Alam mo, kahit naman sa ibang bahay nakatira ang dad mo,
you still have a complete family. You have your dad, you have your mom who love you very much. And of course, Lola is always here with you. Smile. Anak, rest ka na sa kwarto, ha? Okay? Smile ka na. Jordan, okay ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. Minsan kasi napapaisip pa rin ako eh. Nag-aalala ako kay Junior. Iniisip ko kung nakakatulog ba siya, nakakakain ng maayos, naaalagaan ng babaeng yun. Alam mo, Jordan, magdasal na lang tayo para sa safety niya. At saka sana matuntun na rin ng polis kung nasan yung Shaira na yan para mabawi mo na rin yung pamangkin mo. Pakiramdam ko kasi ang inutil ko eh. Wala man lang akong nagawa para mailigtas yung pamangkin ko kay Shaira. Kung hindi lang ako pilay, ako mismo pupunta ron, ako mismo maghahanap kay Junior, kukunin ko siya kay Shaira. Ingat lang. Ayan, yan. Tay. Nakakalakad ka na. Nung nasa hospital ka, malaki yung progress ni Billy. Sa physical therapy niya and sa speech therapy niya. Tay, salamat. Ligtas mo kayo. Teka, upo tayo. Sige. Dahan-dahan na. Ito. Sige. Paano? Sinunod ko lahat ng utos ng doktor para gumaling ako. Para din na magawa akong makabawi sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Tay, hindi ko kailangan bumawi. Hello? Miss Ana, good news po. May nag-gather na akong impormasyon kung saan posibleng nagtatago si Shaira Manansala. Saan? Na-access ko po ang records ng kasambahay ni Shaira Manansala sa Manpower Agency. Isasend ko po sa inyo ang address ni Connie Barrientos sa may San Pascual. Anak, ano ba yung dinodrawing mo dyan, ha? Daddy, basta po, no peeking po muna. No peeking, no peeking. Matagal pa ba yan? Konti na lang po to, Daddy. Basta no peeking. Daddy! No peeking po. No peeking. Excited na ako, anak eh. Okay na po, Daddy. Finish na po. Pwede niyo na patingnan. Uy. Wow, anak.
family portrait natin to ah. Yes po. Sina Mommy. Ay, kayo po pala. Kayo po ni Mommy, si Lola, sina Baby Jeremy, Baby Junior, and me. That's really nice, anak. I like it. Good job. Oh, baby. Why? I just said na nagandahan ako. Aren't you proud? Daddy, hindi na po ba kayo magiging together ni Mommy ulit? Hindi niyo na po ba labang isa't isa? Alam mo, anak. Mahal na mahal ko ang mama mo. And I never stopped loving her. Kaso, baby, hindi kasi ganun kadali yun. Hindi pa ready ang mama mo eh. Parang ganito. Di ba mahilig ka mag-drawing? Tapos nasugatan yung hands mo. Siyempre masakit, hindi mo magagamit, di ba? Kailangan mo munang pahilumin yung sugat bago ka makapag-drawing ulit. Same lang sa mama mo. Healing pa siya eh. Kailangan niya muna magpagaling sa lahat ng mga masakit na nangyari sa kanya. That's why I'm giving her time. Medyo nagigets mo ba, anak? Daddy, sana po mag-heal na po si Mommy. I don't want to see her hurt anymore. I know. Every day yan. Yan ang pinagdadasal ko. Kasi gusto ko na ulit na maayos na lahat ng to at maging one whole family na tayo ulit. Huwag ka nang sad, ha? Dagdagan mo na lang. Gusto mo ilagay si Yaya Melody doon? Sa dulo? Pakisabi na lang po kay Leon na nauna na ako. May importante po kasi akong pupuntahan. Bakit hindi ka na lang sumabay sa aming mananghalian? Bababa na yun si Leon. Tinutulungan lang ni Kwagong magbihis. Antayin mo na. Kausa, hindi na po. Urgent po yung pupuntahan ko. Ah, ganun ba? Oh, sige. Nak, as much as I wanna stay, kailangan ko umalis. Panahon na para pagbayaran niya yung kasalanan niya sa'yo. Ano pong balak niyong gawin? Sisiguraduhin ko hindi na makakatakas yung babaeng niya. At wawasakin ko yung kasamaan niya. Christy? Leon, anong ginagawa mo dito? Alam mo, dapat nagpapahinga ka, baka lumala yung kondisyon mo. Dapat nagpapagaling ka ngayon eh. Salamat. Christy, alam ko naman na nag-usap na tayo sa ospital. Nakakapag-desisyon ka na. Pero nandito ako para ipaliwanag yung panig ko. Ano pa ba dapat ipaliwanag, Leon? Napakalinaw na ng lahat para sa akin eh. Pinaglaruan niyo kami ni Shaira. Nawasak yung pamilya ko, nasira lahat ng plano namin, at ang daming buhay na nadamay dahil sa pagiging makasarili ninyo.
Christy, alam ko na napakalaki ng kasalanan na ginawa ko sa'yo. Pero ginawa ko lang yun dahil mahal na mahal kita. Oo, nagsinungaling ako sa'yo na kapatid ko si Shaira. Oo, hindi ko sinabi sa'yo yung pagplano namin na pagdukot sa'yo at sirain yung pamilya mo. Pero nagawa ko lang yun dahil mahal na mahal talaga kita. At yung nararamdaman kong yun, Christy, yun. Yun, totoo yun. Alam ko na naduwag ako na gawin yung tama. Alam ko na nasira ko yung tiwala mo sa akin. Ayaw kasi kitang mawala sa buhay. Hindi ko naman alam na kakantong ang lahat sa mga ito. Walang kapatawaran lahat ng ginawa ko sa'yo. Alam ko yun. Pero sana bigyan mo ka ng pagkakataon. Kahit araw-araw kong patunayan sa'yo na nagbago na ako. Gagawin ko ang lahat para tanggapin mo lang ulit ako. Para patawarin mo. Kung ano yung mga importanteng damit na lang dalhin mo, ha? Nagtatago tayo sa pulis, hindi tayo magbabakasyon. Nagawa mo na ba yung inuutos ko? Hindi. Ito po, ma'am. Nangyayari ko po yung mekaniko sa talyer para makuwalan po yan. Okay, good. O sige, nadali mo na yung mga damit dun sa kotse. Ako na bahala dito. Ano ba naman tong batang to? Akin na nga yan. Patahimikin mo muna yan si Junior. Tama yung address na sinan mo sa akin. Gusto niyo po bang kontakin ko ang mga pulis para mapuntahan nila? Wag na wag mong gagawin yan. Kung gusto mong dagdagan ko yung binabayad ko sa'yo, wala kang sasabihan tungkol dito. Naintindihan mo? Sige po, ma'am. Kayo pong masusunod. Hindi ako papayag ng ibang magpaparusa sa'yo, Shaira. Sa akin ka may atraso. Kaya ako sisingil sa'yo. Pagbabayaran kita sa kasalanan mo kay Billy. So sorry, Leon, pero sa tingin ko kasi, hindi na maayos yung relasyon natin. Hindi na kaya, Leon, eh. Nandito na lang tayo. Masyado nang masakit.
Kaya kaya. Hindi ko na kayang... I'm sorry, pero hindi ko na kasi kayang kalimutan lahat ng maling ginawa mo. Hindi ko na kayang mahalin ka ulit. Christy, wag naman tayo sana magtapos na ganito. Usap. Sige na. Kahit araw-araw kong patunayan sa'yo na nagbago na ako, araw-araw akong babawi sa'yo, yun. Yung nagawa ko, yun ang huling pagsisinungaling ko sa'yo at hindi na kita sasaktan. Sige na. Tanggapin mo lang ako sa buhay mo. Patawarin mo lang ako at mahalin mo lang ako ulit. Sige na. Sige na. Yan na namang pinagsasasabi mo. Binigyan na kita ng pagkakataon, di ba? Pero anong ginawa mo? Sinayang mo yun, Leon eh. Kung sinabi mo lang nung una pa lang, kung sinabi mo sa akin lahat, Leon, baka tayo pa rin hanggang ngayon. Hindi sana tayo humantok sa ganito. Leon, ano ba? Wala na ba talaga natitirang pag-ibig dyan sa puso mo para sa akin? Kung meron man, natabunan na yon ng kirot. Pagkabigo na dinulot mo sa akin, Leon. Huwag kang mag-alala kasi hindi ko naman ipagkakait sa'yo na maging ama ko kay Jeremy. Kaso hanggang doon na lang tayo. Hindi ko na talaga kaya, Leon eh. Hindi ko na kayang mahalin ka ulit. Hello? Hello, narinig mo ba ako? Ayan, isend mo na lang sa akin yung image file ng ticket. Paalis na kami in 15 minutes. Oo, doon na tayo sa pier magkita, ha? Para mabayaran kita. Sige, bye-bye. Going somewhere. Itago sa akin, Christy.
Nakita na kitang umiiyak. Nakita ko pa alis si Leon. Nag-away ba kayo? Gusto niya kasing magbalikan sa akin eh. Pero tinapos ko na yun. Tinanggihan ko siya. Tinudupan ko na yung relasyon natin. Ginawa mo ba yun dahil naghihilom ka pa? O dahil wala ka na rin nararamdaman para sa kanya? Nakakatrauma na kasi, Jordan eh. Alam mo, nung natapos yung marriage natin, akala ko si Leon yung magbabangon sa akin ulit. Hindi ko alam, grabe pa pala yung pagdadaanan ko sa kanya. Kaya alam mo, tama din yung sinabi ko kay Mama na hindi na muna ako makikipagrelasyon ulit. Magfo-focus muna ako sa anak ko, sa sarili ko, sa career ko. Balik ako sa trabaho. Mamahalin ko muna ulit yung sarili ko. Christy, nire-respeto ko ang desisyon mo. At nandito lang ako, hindi ako aalis. Susuportahan kita. Suportahan kitang maabot ulit ang mga pangarap mo at mahanap mo ulit sa sarili mo. Akala mo siguro makakatakas ka, no? Pues nagkakamali ka, Shaira. The only way you're leaving here is in a body bag kasi papatayin kita. Hana, kumalma ka. Pag-usapan na lang natin to ng mahinahon. Hindi natin kailangan maging bayolente. Napapatawa ka ba? Ano tawag mo sa ginawa mo sa akin? O sa anak ko? O kay Leon? Ano tawag mo doon? Oo, sige, marami akong kasalanan. Pero that doesn't give you the right para patayin ako. Why not? Wala kang kasing sama, Shaira, pati pamangkin mo at kapatid mo sinubukan mong patayin! Hana, alam mo sa totoo lang, ayoko rin naman sagasaan si Billy. Kaso wala na akong magawa. Magsusumbong na siya kay Christy noong mga panahong yon. At saka yung kay Leon, hindi ko naman kasalanan kung nagpapakabayani siya para kay Jordan eh. So wala ka talagang katiting na pagsisisi sa katawan mo? Proud ka pa sa ginawa mo! Alam mo, dapat sa katulad mo mga tayo na kasi dami mo lang sininang buhay! Shaira! O Jordan, inumin mo na to, ha? Anti-swelling yan. Pag may naramdaman ka pang kirot sa pilay mo, sabihin mo lang sa akin, bigyan din kita ng pain reliever. Thank you, ah. Pero kamusta pakiramdam mo? Magandang hapon po. Ah, sir. Alika, tuloy kayo. Salamat po. What can we do for you? Naparito po kami para magbigay ng update kay Mr. Manansala. Tungkol po ito sa isinagawa namin paghahanap kay Mrs. Shaira Manansala as anak nitong si Jordan Jr. Bakit? Naharap niyo na ba? Tukuyin na po namin. Nakatanggap po kami ng report mula sa aming informant na kasalukuyan po nagtatago si Mrs. Manansala sa isang bahay po sa San Pascual. Nakipag-coordinate na po kami sa mga lokal na pulis doon. Nagpadala na rin ako ng mga tauhan ko para sa gagawing search and rescue operation. Kung gano'n, sasama ako sa inyo. Jordan, ano ka ba? Anong pinagsasasabi mo? Hindi ka pwedeng sumama sa kondisyon mo. Baka mamaya lumala ang pilay mo. Tama si Christy, Jordan. Baka imbis na makatulong ka, ikaw ang mapahamak. Pero ma, ayaw ko naman tumungangalan dito. Nangako sa kapatid ko na bago siya mamatay, naaalagaan ko at poprotektahan ko yung pamangkin ko. Pero Jordan, huwag ka nang magpumilit. Hindi ko hahayaan na ikaw naman ngayon ang mapahamak. Ako na ang sasama sa mga polis. Christy,
Jordan, please magtiwala ka na sa akin. Gagawin ko ang lahat na sigurado ko lang natigtas si Jordan Jr. Okay. Ma, mag-iingat ka ha? Una na po ako, ma. Dala ko naman po ang cellphone ko, kaya mag-text na lang kayo or tumawag kung may kailangan din kayo at makikibalita rin po ako agad. Christy, mag-ingat ka. Yes. Sir, alagaan yung anak ko. Kami na po, Mala. Men, let's go. saan po tayo? Sa San Pascual, banda? Dito po. Ikaw, sa ginawa ko na ho ang lahat. Para suyuin si Christy, pero huli na ho talaga, hindi na niya ako mapapatawad. Leon, kakampi mo ako sa maraming bagay, alam mo yan. Pero sa pagkakataong ito, ikinalulungkot ko. Hindi kita maaring panigan. Alam ko kung saan nanggagaling si Christy. Ilang beses ka nang nagkaroon ng pagkakataon, ituwid ang mga pagkakamali mo sa kanya, pero hindi mo ginawa. Ilang beses sa kitang pinagsabihan, hindi mo naman ako pinakikinggan. Kausa, alam ko naman ho na kasalanan ko na lumayo sa akin si Christy. Okay, lumayo na siya. Ano nang gagawin ko sa buhay ko ngayong wala na yung babaeng mahal ko? Alam kong masakit, pero kailangan mong magpakatatag para sa mga anak mo. Carleo, Kausa! Oh. Si Billy. Ano nangyari? Iyak nang iyak eh. Parang siyang takot na takot. Hindi ko alam kung bakit. Ano mo? Sige na. Sige na. Ayoko na parang baba ko. Ayoko na. Billy! Bakit? Anak! Ano masakit sa'yo? Anak! Anak! Sabihin mo sa amin kung anong problema para matulungan ka namin. Si Mama, nasa panganib si Mama. Ano nasa panganib? Paano mo naman nalaman nasa panganib ang mama mo? Magsalita ka. Ano sabihin mo? Billy! Nandito kami. Sabihin mo, Billy. Sabi niya, gagawin daw siya kay Shaira. Gagawin siya kay Shaira. Tubig! Ako. Asan ang tubig? Ako, tubig ako. Kumuha ka ng tubig, bilisan mo! Shaira! Balik ka dito! Hayop ka! Hello? Hello, Christina. Saan na kayo banda? Jordan, nasa highway na kami. Siguro mga less than half an hour pa bago kami makarating dun sa location. Wala na bang mas bibilis pa sa biyahe ninyo? Baka mamaya matunugan ni Shaira na may mga pulis na darating. Makatakas na naman yan. Sabi ni Lieutenant Alvarez na may advance team na ng mga local police dun sa bahay ng kasambahay ni Shaira. Kaya Jordan, huwag ka nang mag-isip-isip ng kung ano-ano, okay? Dahil ginagawa na namin ang lahat. Sana nga maabutan niyo sa bahay na yun. At sana ma-rescue niyo yung pamangkin ko. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko, Christy, kung may mangyari sa anak ni Jeff. Kaya huwag ka nang mag-alala, Jordan. Dahil hindi rin ako papayag na madamay sa gulo ang bata. I will make sure that he gets home safely. At yung Shaira na yan, sisiguraduhin ko rin na mahuli na siya para matapos na yung kasamaan niya. Shaira! Shaira! Wala, ring lang ng ring eh. Hindi siya sumasagot. Aray. Saan kaya nagpunta yung babaeng yun? Ano kaya binabalak niya? Naiusap baka paano po si nanay? Anak, wala bang sinabi si mama mo? Wala ka bang naaalala na pwedeng magturo sa atin kung nasaan siya? Pakiusap naman o alalahanin mo.
Leon, kung may alam si Ma'am Hana tungkol sa location ni Shaira, ba't di niya sinabi sa atin? Yun din ang iniisip ko. Alam naman ni Hana na gusto rin nating matuntun si Shaira. Pero na lang kung tinago sa atin ni Hana kung nasaan si Shaira. Dahil gusto niyang ilagay sa kamay niya ang batas. Shaira! Shaira, saan ka magtago? Hahantingin kita! Papatayin kita! Para wala ka na mabiktima! Huwag ka matakot, Shaira. Ilang beses na tayo nabihado, nalalampasan natin. I'm sure malalampasan din natin to. Shaira! Masama. Masama. Shaira ang gumawa sa'yo nito? Masama. Ano kayo, baby? Saan po tayo banda? Dito po tayo. Dito po banda, sir? Doon po. Ingat po kayo. Dahan-dahan lang. Ayan na si Jordan. Jordan! 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 Nandito na si Tita Christy. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. Ito siya. Sir! Sir, nasaan po si Shaira? Bakit siya lang po yung hinuhuli ninyo? Wala rito yung suspect na dumating kami. Yaya at bata lang ngayon nabutan namin. Aminin mo na kung nasan siya. Yung walang yung amo mo yun. Huwag mo na siyang pagtakpan. Gusto mo ba ikaw lang yung maparusahan dito? Ituro mo na kung nasan siya. Hindi ko po alam kung nasan po si Ma'am Shaira. Inutusan lang po ako maghintay. Rason, dali mo na siya doon. Ayoko po. Diaz! Reyes! Opo. Baka hindi pa nakakatakas yung suspect. Bumuo kayo tig-isang team. Hanapin nyo na agad. Move! Sir. Ma'am, makakaasaw kayo na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para mahuli agad yung suspect. Maraming salamat. Wala po nga naman. Makakasa po kayo. Sir, excuse me po. Oh, yes. Sir, may nagradyo po sa amin. May sumabog daw pong bangka malapit dito. Men! Search the area. Move! Lieutenant Alvarez, lulan po ba si Shaira ng sumabog na bangka? Mrs., biniverify pa po namin. Sa katunayan po, nagbigay na ako ng instruction sa mga tauhan ko na i-search po ang buong perimeter para mahanap ang katawan niya. Pinaparetrieve ko na rin po doon sa may wreckage ang lahat ng posibleng magamit na ebidensya. Okay po. Alvarez. O Diaz, balita. Ongoing pa rin na, sir, sa paligid ng explosion area. Pero mukhang mahihirapan ng mga tauhan natin dahil malakas ang mga alon. Ganun ba? Problema to.
Sir, ano pong nangyayari? Bilyarda, kamusta paghahanap ninyo? May nakita ba kaya? Negative, sir. Pero may nakuha po kami sa bangkang sumabog. Ano nakita nyo? Reyes. Hawakan mo. Junior, shh. Mabalik ka na kay Daddy pa. Aray ko. Huwag mo na kasing Kanina pa ako nagtawag, hindi ka sumasagot. Alalang-alala yung mga tao sa'yo dito. Ana, saan ka ba nagpunta? Saan ka nagaling? Hoy, kinakausap kita, Hana. Nililigtas ka na. Wala na ulit nakakapanakit sa'yo. Christy! Oh! Christy! Junior! Christy! Christy, maraming salamat. Mabuti ayos ka lang. Thank you. Ano, sir? Nahuli niyo ba si Shaira? Nakakulong na ba? Hindi ho namin siya nakita. May hinala ho kami na nagtangka siyang tumakas sa pamamagitan ng pagsakay sa isang motorboat. Nung inaalam ho namin yung pangyayari, bigla na lang sumabog yung bangkang yun. Ang tanging na-retrieve na lang ho namin ay isang kamay ng isang babae na naputulo sa siguro na pagsabog. Ipinadala na ho namin yan sa crime lab para mapa-DNA test. Mr. Manansala, meron lang ho sana akong gustong itanong sa inyo. Familiar ho ba kayo sa singsing na nasa larawan? Sir, wedding ring namin ni Shaira to. Ana, sagutin mo yung tanong ko. Saan ka galing? Ana! Leon, may inaasikaso ako kanina, kaya hindi ko nasagot yung tawag mo. Leon. Oo. Panoorin mo to. Ano yan? Samantala, patuloy ang paghahanap ng mga pulis kay Shaira Manansala na wanted sa patong-patong na kasong serious illegal detention at frustrated homicide matapos nitong masangkot sa pagkakabaril kay Leon Lozano, ang dating pinuno ng Kalasag. Hinihinalang tinangkang tumakas ni Lozano sa pamamagitan ng pagsakay sa isang motorboat. Pero ayon sa report, sumabog ang motorboat o ang bangka sa gitna ng dagat at tanging putol na kamay ang natagpuan. Walang bangkay na na-retrieve ang mga pulis at inaalam pa kung kay Shaira Manansala ang natagpuang putol na kamay. Ritz Villaseñor, nag-uulat. Si Shaira kaya talaga yung sakay ng bangkang yon? Sandali, kausap, parang may mali eh. Hindi naman binanggit kung bakit sumabog yung bangka. Hindi naman basta-basta sumasabog ang isang bangka. Paano kung... Hindi, pero imposibleng may makaligtas sa pagsabog na yun eh. Posible kayang patay na si Shaira? Walang bangkay na na-retrieve ang mga pulis at inaalam pa kung kay Shaira Manansala ang natagpuang putol na kamay. Ritz Villaseñor, nag-uulat. Jordan, sigurado ka ba na wedding ring yun ni Shaira yung nakasuot dun sa kamay na yun na natagpuan? Hindi ko maaaring magkamali. Yun. Jordan, Christy, alam niyo kung ano ang ipinagtataka ko? Ay kung bakit nagtangkang tumakas si Shaira na hindi kasama si Junior.
Alam mo, mayan din yung palaisipan ko kasi nabanggit sa akin ni Lieutenant Alvarez na nagbigay daw ng statement yung yaya ni Junior. At ang sabi niya, may plano daw sila na magbarko papuntang Zamboanga. Tapos doon sila pupuslit, papaalis ng Pilipinas. Talaga ba? Yeah, kaya bakit biglang nagbago yung plano ni Shaira, di ba? Yun nga. Tapos iniwan niya pa yung anak niya. Christy, hindi na importante yan. Ang mahalaga, wala na si Shaira. Alam ko masamang matuwa na napatay na siya pero sa wakas, nagkaroon ng hustisya ang pagkawala ng kapatid ko. Kung ako masusunod, sana hindi na lang siya namatay. Para tayong nadaya eh. Kasi sandali lang siyang naghirap. Walang pangparusa yon sa lahat ng kawalangyaan na ginawa niya. Siya punot dulo ng lahat ng to. Sinira niya buhay ko. Winasak niya yung pamilya natin eh. Si Tori. Sobrang traumatized na nung anak natin, Jordan. Sobrang hindi sapat na namatay lang siya. Kasi ang dapat nangyari sa kanya, dapat nakulong yung babaeng yan. Para araw-araw niyang pagdusahan lahat ng ginawa niyang kawalangyaan sa atin. It's out of our hands now. Ma! Magpasalamat na lang tayo. At matatapos na itong bangungutang pamilya natin dahil sa pagkawala ni Shaira. Finally, we can all move on. That's the most important thing. Anak, hindi ko na kayo sasamahan mag-dinner, ha? Una na. Okay? Pahinga ka na maaga. Pausa? Mauna na po ako. Huwag ka na muna umalis. Dito ka na maghapunan. Naghahanda na kami, oh. Hindi na po. Susunod na lang po. Hoy. Umamin ka nga sa akin. Saan ka galing kanina? May kinalaman ka ba doon sa nangyari kay Shaira? Yan, ba't ka ba nabibintang? Huwag ka magmaang-maangan. Nagsumbong sa akin ang anak natin at ang sinabi niya, may gagawin kang masama kay Shaira. Kaya umamin ka. She got what she deserved. Ano, pinatay mo si Shaira? Ba? Sino pumatay sa kanya? Alam mong galit na galit ako kay Shaira sa ginawa niya sa ating lahat at lalong-lalo na sa anak natin. Pero kapatid ko pa rin siya. At ayokong may pumatay sa kanya na ibang tao. Mas mabuti pang mabulok na lang siya sa bilangguan. Alam mo yan, tanggapin mo na lang napatay niya yung kapatid mo. Karma na mismo sumingin sa kanya sa lahat ng kasamaan niya. Pati ka na lang magpasalamat na bigyan ng hustisya ang ginawa niya sa anak mo. Jordan, Yung mga bata. sobrang inaantok na kasi sila kanina kaya pinatulog na muna ni Mama sa kabilang kwarto. Lipat ko na lang mamaya, ha? Alam mo, tama rin yung mama mo eh. Ngayong wala na si Shaira, natapos din ang bangungot natin. Alam mo, Jordan, napakaswerte talaga ni Jeremy tsaka ni Jordan Jr.
Hindi na nila mararanasan yung trauma na pinagdaanan ni Tori. Okay ka lang ba? Parang bigla kang natahimik. Alam mo, medyo nag-aalala kasi ako eh. Ngayong single parent na lang ako, hindi ko rin alam kung magiging mabuting tatay ako sa anak ni Jeff. Tsaka, hindi ko alam kung may enjoy nila yung kabataan nila. Jordan, naiintindihan kita. Pero alam mo, wag mo nang masyadong isipin yun kasi nandito naman ako. Hindi ko man alam kung anong kahinatnan ng relasyon natin, pero masisiguro ko na nandito ako para alalayan ikaw. Alalayan natin yung isa't isa. Nang sa ganun lumaking maayos ang anak natin. God, you're finally awake. Sino ka? Nasaan ako? Ano nangyari sa akin? Ano nangyari sa akin? Ano nangyari sa kamay ko? Calm down. Hindi mo ba naalala na nangyari sa'yo? Look, I found you on the shore. You were severely wounded, tapos marami kang sunog sa katawan. You're practically bleeding to death dahil sa pagkaputol ng kamay mo. Mabuti na lang meron akong infirmary dito sa isla. Napagamot ka kaagad. You're out for days. But, don't worry. Nabigyan ka ng sufficient medical attention ng mga doktor dito. Miss, huwag ka muna bumangon. Hindi mo pa kaya. Huwag mo kawakan! Makakasama sa'yo yan. Kawawa.
Buzz! Ano? Puro trabaho. Ano ka ba? Balita ko mga school directors nagbe-break time din, ha? Kumain ka naman. Samahan mo na ako. Oo, nasusunod ako. Malapit na itong matapos, konti na lang. Ang hirap mo naman ayain. Ano ba yan? Pag ikaw hindi ka pa nanalo ng Boss of the Year sa dedication mong yan, ako mismo magpoprotesta. Oo na, basta susunod ako. Sagutin ko lang. Christina? Jordan? Hoy, ano, may pagtatapat ka ba sa akin? Yung totoo, sabi mo na. Eto, may namumuong something sa inyo ni Jordan ulit. Alam mo, hindi masama na nakikipag-usap sa co-parent mo, no? Ay, Good friends lang kaya kami. Sige, okay, defensive. Di lang ako magtatanong. Sumunod ka na lang sa kantin, okay? Please, gutom na ako. Tama na trabaho. Sagutin ko na to. Okay. Sumunod ka. Tara na. Dinala po kami ni Daddy kanina sa theme park. Mami, ang ganda po ng promise. Doon na din po namin sinelebrate ang birthday ni Junior. Ang saya naman. I'm glad you're having fun sa vacation mo. Yes po, Mami. Ang dami ko nga pong gustong puntahan eh. Kaso wala na po kaming time. Kasi po, uwi na po kasi bukas. Okay lang yun. Pwede naman din tayo bumalik another time, di ba? Si Mami naman kasama. Sana next time, Christy, kasama ka na. Pwede din naman talaga yun, Jordan. Tsaka, di ba, importante lang naman huwag siyang matapat sa araw ng pasukan eh. At tsaka baka next time, sama ko na rin si Mama at tsaka si Jeremy. Hindi ko pwedeng iwan yung bunso ko. Promise po yan, Mami, ha? Yes. Thank you ulit, Christy. Pinayagan mo to si Tori sumama sa amin. Ano ka ba, Jordan? Ako nga dapat nagpapasalamat sa'yo eh. Sobrang nang-enjoy yung anak natin sa bakasyon niya. Masaya naman dito. Nagbanding nga kaming tatlo kasama si Junior eh. Medyo maulan lang dito. O nga pala, pag-uwi ko, hatid ko na lang dyan si Tori sa bahay niyo, ha? Actually, kahit hindi na. Wala naman akong pasok bukas eh, kaya punta na lang ako ng airport para sundin si Tori. Para rin makadiretso na rin kayo uwi ni Baby Jordan at magpahinga na rin kayo. Okay. We'll see you tomorrow. Bye, anak. I love you. Ingat kayo dyan, ha? See you, Jordan. Salamat. You look amazing, Audrey. Thank you. I want you to have this. Bakit? May okasyon ba? No, it's been a year since matagpuan kita dito sa shore sa isla. And since that day, nang dumating ka sa buhay ko, binago mo ako for the better. So consider this a thank you gift for coming into my life. What's wrong? Hindi mo ba nagustuhan? No, it's perfect. Pero hindi ko na kaya tanggapin yan, Franco. Hindi ko na kailangan ng material na bagay. Ang dami mo na nabigay sa akin. Wala ko dito ngayon kung hindi dahil sa'yo. Utang na loob ko sa'yo ang buhay ko. At ikaw na rin yung naging karamay ko during my lowest point sa buhay ko. Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit ganyan yung tsura ko? Bakit ganyan yung tsura ko? I don't know exactly what happened, but I suspect you're in an accident of some sort. Can you try to remember?
Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala akong maalala. Wala akong maalala. Kahit pangalan mo, meron ka bang mga kamag-anak na pwedeng matawagan? Hindi ko alam. Ba't hindi ko alam kung sino ako? Wala akong maalala. Bakit ganun? Bakit? Sabihin mo, bakit wala akong maalala? Okay. Sabi ni Doc, possible side effects daw to ng smoke inhalation. Okay? It's damage to the brain cells that could lead to memory loss. Baka yan yung dahilan kung bakit wala kang maalala. Ibig mo sabihin, hindi ko na maalala yung nakaraan ko. Hindi. Hindi, please, ayoko. Tulungan mo ako, please. Hindi ako papayag. Please, tulungan mo ako. Please, tulungan mo. Tahan na, huwag ka ma-stress. Okay? Ako nga pala si Franco. You're here now, on my private island. Ligtas ka dito. Pagkakatiwalaan mo ako. Private island? Yeah. Pag-aari ko ang buong islang to. Okay? Malayo tayo sa mainland. Pero kumpleto naman ang medical equipment. I even have my private staff here. Hey. Huwag ka na mag-alala. Everything will be alright, okay? Tutulungan kita hanggang gumaling ka. You have nothing to worry about. May mga naalala ka na ba sa memories mo? Maybe I did something wrong in my old life kaya pinaparusahan ako ng Diyos ng ganito. Well, if that's the case, if I was a bad person before, parang ayoko na lang bumalik yung alaala ko. I don't want to be that person anymore. Alam mo, hindi ako naniniwalang masamang tao ka noon. Nakikita ko sa mga mata mo, mabuti ang kalooban mo. Salamat. Don't thank me yet. I still have one more thing for you. Franco. I know it won't replace your real hand, pero kahit pa paano, makakatulong to sa pang-araw-araw mong gawain, you know? Pagbihis, pagkain, and basically just get on with life. And maybe baka makatulong din to sa pagbusulit ng self-esteem mo. Bakit mo to ginagawa? Bakit ang bait-bait mo sa akin? To be honest, it's because you remind me so much of my ex-girlfriend, si Audrey. You know, she was the love of my life. Kakasal na dapat kami, but she died before our wedding. Well, I'm sure binabantayan ka niya ngayon sa heaven. At sigurado rin akong dahil niya nakikita kang malungkot. Huwag na nga tayo magkwentuhan na malungkot, baka mag-iyakan pa tayo dito. May isa pa sana akong request sa'yo, if it's okay. Since wala ka pa naman maalala, and hindi ko alam kung anong itatawag ko sa'yo. Kung okay lang sa'yo, would it be alright kung Audrey muna ang itawag ko sa'yo? We were able to remove the dead tissues sa pamamagitan ng rebridement method. But, unfortunately, na-damage ang hair follicles on a large part of your head. Kaya kinalulungkot ko, pero malabo nang tumubo ulit ang buhok mo gaya ng dati. Salamat, Doc. Pero maiwan mo muna kami. Muna ako tignan, Franco. Nakakadiri ako.
Wala na akong kamay, wala pa akong buhok. Para akong halimaw sa mga horror movies. Alam ko na ganito na yung mangyayari sa akin. Sana namatay na lang ako eh. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Alam ko mahirap tanggapin. Sobrang upsetting na hindi ka lang makakabalik sa dati mong itsura. But it's not the end of the world. Marami pang ibang paraan para maging maganda ka ulit. Ano nga pang buhay ako magwiwing? Paano yun, Franco? Wala nang magkakagusto sa akin. Wala nang ang kamay. Pege pa yung buhok. Wala na, mamamatay na ako mag-isa. Magiging miserable na yung buhay ko. Diyan ka nagkakamali. Mali ang iniisip mo dahil meron pa rin taong handang magmahal sa'yo. Ako. Wala akong pakialam sa itsura mo. Basta ang alam ko, gusto kita. Kaya kung papayag ka, kung okay lang sa'yo, I'd like you to be my girlfriend. You know, you're the best thing to happen to me in a very, very long time. And me showering you with gifts, it's just my way of reminding you how special you are. Even without gifts, nararamdaman ko yung pagmamahal mo sa akin. And I want you to know na mahal din kita. Kaya, wala na akong pakialam. Kahit maalala ko man kung sino ako before o kung ano yung naging buhay ko. Kasi ngayon, nakasama kita. Masaya ako. At kontento na ako. Sarap naman pakinggan ang mga sinabi mo. Thank you. Thank you for loving me. But I'd still want you to have this. Thank you. Thank you, love. Come on, let's eat. Yep. Oh, by the way, pupunta nga pala ako ng Maynila bukas. Meron lang akong kailangan asikasuhin dun sa real estate office. Talaga? Baka pwede ako sumama. Sigurado ka? Baka mabore ka lang dun sa hotel. No, pwede akong mag-shopping or mamasyal para magpalipas ng oras. Ayoko kasi may iwan dito mag-isa eh. Mamimiss kita. Yeah, you know what? Why not? I don't see any problem with it. That will be no problem. Perfect. Okay. Excuse me, I will just get another bottle of wine. Matagal akong nag-test bilang Audrey para paghandaan ng pagbalik ko. But the moment has come for Shaira to return. Kaya humanda kayo sa pagdating ko. Christy at Hannah, ito na ang simula ng paghihiganti ko. Anak. Rika, pahinga ka muna. Pasensya na at iniwan na kita doon. Hindi ma, okay Napagod na ako, anak. Okay lang po yun. Makaya naman pa mag-isa. I'm sure miss na ni Tori ang kwarto niya. At matutuwa yun na makakita na iba na yung decorations ng room niya. Oh, what's wrong? Masama ba pakiramdam mo? Bakit parang matamlay ka?
Hindi ba dapat, anak? Masaya ka, excited ka, you're in high spirits. Kasi, tingnan mo, ang ganda ng teaching career mo. Magandang relationships mo kay Jordan at kay Leon. O, tapos ang mga bata, they're growing up well, healthy. Anong gumugulo sa'yo? Alam ko naman po, Ma, na I have all the reasons para maging grateful at pasalamat. Pero kasi, ewan ko, Ma, maswerte ko rin na nakabangon na ulit ako sa mga pangyayari from last year. Kaso lang, what, baby? What is it? Ma, kasi eksaktong 1 taon na mula nung nabalita ang patay na si Shaira eh. Yeah? Pero hanggang ngayon, Ma, wala pa rin bangkay na nahahanap. Yung takot ko, hindi maalis-alis na baka mamaya bigla siyang bumalik. Kaya kahit na ang dami kong rason para maging masaya, magpasalamat, nandun pa rin yung isip ko na baka paano kung bumalik siya tapos guluhin niya yung pamilya natin. Christy, that's not going to happen. Patay na si Shaira. Eh, hindi ba nga? Lumabas na sa DNA test results yung kamay na putol na sa kanya yun. Ma, hindi naman kasi tayo pwedeng maging 100% na sure, diba? Nung 4 na taon na nawala ako, akala ng lahat, patay na talaga ako. Paano kung yun din yung mismo ginagawa ni Shaira ngayon? Nagkukunwari siyang patay pa siya, tapos nagtatago lang somewhere, nag-aabang ng tamang panahon para lumabas, tapos maghasik ulit ng kasamaan, Ma. Anak, iba yung circumstances ng pagkawala ninyo. Si Shaira was in an explosion sa dagat. Kaya imposibleng buhay pa siya. And of course, we all know her. Kung buhay pa siya, what would stop her na hindi pumunta dito? I'm sure nandito na yon. Ginugulo na naman niya ulit ang pamilya natin. But you see, it's been a year na tahimik. So, wala na siya. Naglaho na siya. At hindi na siya babalik. So have your peace. Smile. Today is a new day. See? Good as new. Kuwago, ayos na ba yung sasakyan ni Mr. Mauricio? Ay, oo. Ready for pickup na yun. Palabas ko ba na ng garahe? Oo, sige. Sabihan ko na. Sabihan ko yung tauhan natin. Ayos na? Ayos na. Saka itong kay Mr. Alvarez, sinimula na rin. Please, sinata. Uy! Yan ba sa Billy? Uy! Tay. Kumusta yung check-up mo? Ha? Sabi ng doktor ni Billy na kahit once a month na lang daw kami mag-therapy kasi sobrang ganda daw ng progress niya. Ha? Nako, nagulat nga yung doktor eh. Kasi ang dal-dal-dal-dal na daw ng anak. Tay, binigyan na po ako ni Doc ng clearance para makapag-aral ulit. Yan. Kung okay lang sa'yo, sasamahan ko na siya mag-enroll bukas. Ay, sigurado ka ba? Baka naman hindi mo na naasikaso yung hotel mo.
I'm just making up for lost time. Tsaka na-train ko na maayos yung mga tao ko sa hotel ko. Ang priority ko ngayon is magampanan ko ang pagiging nanay ko kay Babe. Oh, sige na. Dahil dyan, kain muna tayo, ha? Uy, tara, sakto. Gutom na ako. Okay. Danilo? May naiwan lang akong paper bag doon sa may perfume store. Gift ko kasi kay Franco. Yung babalikan ko lang. Ako na lang pupunta, madam. Maghintay na lang po kayo sa sasakyan. Sure ka? Okay, thank you. Christy, talaga bang ayaw mong samahan kita na sundin si Tori sa airport? Hindi na po, Ma. Kaya ko na to mag-isa. Dito na lang po kayo sa bahay para may kasama rin si Jeremy at Ate Meldy. Sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka, ha? Salamat, Ma'am. Drive safely, Papa. Text ko na lang po kayo, mapagpauwi na rin ako. Okay, okay. Thank you. Sundan mo yung kotseng yun, Manang. Opo, Ma. Dumaan lang po kami para mag-ice cream ni Tori. Opo, hindi ko mapigilan, Ma. Hindi ko na po kausap si Jordan tungkol dyan, Ma, kasi kailangan na rin po nilang umuwi ni Junior, eh. Kung tungkol lang po kay Tori, Ma, okay kami. Basta magkita na lang po tayo sa bahay. Sige po. Okay po, bye-bye. Hayop ka, Christy. Dahil sa'yo, tinalikuran ako ni Jordan. Nawala rin sa akin ang anak ko. Kaya magpakasaya ka na. Dahil bilang na ang maliligayang araw mo, sisirain ko na ulit ang buhay mo. Anak? Yes po. Para kasing may nakita akong kakilala ko. Kakausapin ko lang, ha? Sino po yun? Saglit lang. Shaira! Ano ba? Ano ba problema mo? Masakit, ah! Halika na, anak. Uwi na tayo. Sino po siya? Hindi ko pala kakilala, eh. Sige, ako na tumunta sa mga. Halika na. Ma, parang si Shaira talaga yung nakita ko, eh. She was very much alive. As in, sinundan ko siya para masigurado, kaso lang, wala na, hindi ko na siya mahanap. Anak, baka naman mata ka lang. O baka naman kahawig lang ni Shaira yung nakita mong babae. Ma, hindi talaga. Si Shaira talaga yon. Paano kung buhay pa rin talaga siya tapos nagbalik siya, di ba? Shh. Anak, calm down. Kaya ka nagkakaganyan kasi lagi mong ine-entertain yung idea, yung senaryo na nakasurvive si Shaira. Kaya ayan, nag-i-imagine ka tuloy na nakikita mo siya. Pero, Ma, kasi yung... Christy, please. Don't stress yourself out. Anak, naka-move on ka na sa buhay mo at sa iyong career. Huwag mong sayangin yan, anak. Huwag mong sayangin ang lahat ng progress mo dahil hinahayaan mo lang magkaroon ng
power and control over you si Shaira kahit na wala na siya dito. Magandang araw, Christy. Ma'am Cameron. Hi. Sige, Leon, tuloy ka. Kanina pa excited yan si Jeremy na Sige. makita ka. Kukunin ko na yung gamit ng bata, ha? Sige po. Sige po, salamat. Ito. Kumusta? Okay lang po. Dali lang. Christy. Oh, may problema ba? Ayos lang ako, Leon. Sigurado ka ba? Baka naman may maitutulong ako sa'yo. Hindi. Okay lang ako, salamat. Baka ano lang to. Siguro pagod lang sa pagsundo kay Tori sa airport. Papalit ako. Nga pala. Dun sa darating na birthday ni Jeremy, pwede ba natin gawin yun dun sa resort ni Hana? Leon, hindi ba nakakahiya naman yun kay Hana? Hindi. Siya nga yung nag-offer eh. Ano? O sige, sigurado naman matutuwa yung mga bata. O sige. Doon muna ako sa mga bata, ha? Gulat ka? Sir, thank you for considering me to be part of your team. Actually, you came highly recommended. We have spoken to the organisers of the event you have handled. They are very well satisfied with your work. That is why I would like to offer you the position of Project Head at our events division at Philadelphia. I have emailed you the job offer and relocation package for you and your nephew. Wow, I don't know what to say, sir. This is really an amazing opportunity for me. Well, just say that you accept the offer, so we can immediately arrange everything. Mr. Smith, I'm really interested in this job. But if it's okay with you, can you still give me time to think about it? Well, don't think too long. We need somebody to fill this post immediately. Yes, I understand. Thank you. What's up, buddy? What's up? Nasa tingin mo? Tanggapin ko ba yung job offer? Laking break nun. Kapag tanggapin ko yun, panigurado secure ko ng future mo. Masusuportahan ko pa si Tori. Kaso, pag nangyari yun, hindi na natin makikita masyado si Tori. Pati si Christy hindi ko na makikita. Kaya ko ba yun? Nak, here, ha? Binilan kita ng bagong school supplies. Tapos ito yung bagong sapatos na binili ko for you. Ma, hindi ka na dapat nag-abala. Okay pa naman po yung ginagamit ko. Na, kaya mo nang spoil kita. Mabawi lang naman ako. Ba't ba ako nagtatrabaho ng ganito kung hindi kita spoil? Kahit konti lang. Salamat, Ma. Pwede mo ba ibigay yung schedule mo para sa school? Para lang masabihan ko yung driver natin kung anong oras kanya susunduin tsaka ihahatid. Ma, parang hindi na ako kailangan. Kaya ko naman po mag-commute. Hindi alam kung independent ka na. Alam kong kaya mo. But you're not 100% na magaling pa. So, gusto ko mas kampante nang iisip ko. Ang daming loko-loko dyan eh. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo, ha? Ma, dati naman ho akong kalasag eh. Kaya ko naman ho siguro pagtanggol yung sarili ko. Ayos ka lang ba, ha?
Kwago, kuha nga yung bag ni Jeremy. Ang bag kasi, natapunan yung sapatos niya. Oh, sige, ako bahala. Oh, siya natin, Mili. Oh, sama ka. Sama ka. Yeah. Ay, tayo. Oh. Turuan niya. Leon, ito na. Sige. Akit ko sa taas. Hello. Sabi mo na ba kay Christy yung plano mo para sa birthday ni Jeremy? Ay, oo. At pumayag na siya. Salamat ha. At dun sa offer mo, nagamitin yung resort mo. Saka sa tulong mo, maging masaya yung birthday ni Jeremy. Maliit na bagay lang yun. Laking bagay yun para sa akin dahil nandyan ka. May katulong ako kay Billy. Pakabit mo yan. Saka kay baby Jeremy. Ang dami niyan School supplies ni Billy. Hayop ka, Christy. Matagal kong inantay ang pagkakataon. Hanggat nabubuhay ka, hindi mapapasakin si Jordan. Kaya ang dapat sa'yo, mamatay! Mamatay ka na! Shaira! Shaira! Tingin ako yan! Christy! Christy! What's happening po? Are you okay, Christy! Mommy? Wake up! Yeah, she's okay. She's okay. She just had a nightmare. Sige na. Bumalik ka na sa kwarto mo, ha? She's going to be okay. Come on. Hinga ng malalim, anak. Hinga ng malalim. You're safe here. You're safe here. I'm with you. Parang sobrang totoo mo eh. Parang nandito parang gusto niya akong patayin. Hawak niya yung leg ko. Anak. Panaginip lang yun. Hindi totoo yun. Stop thinking about Shaira. And don't allow yourself to live in fear. Wala na siya. Kalimutan mo na siya. Patay na siya. Hindi na siya babalikan na. Please. Love? Love, bakit gising ka pa? Saan ka galing? You know, I've been worried sick. Tawag ako ng tawag sa'yo, hindi kita makontak. I know, I'm so sorry. My phone died. Bakit ka nga umalis nang hindi kasama ang mga bodyguard mo? Di ba, yun nga ang dahilan kung bakit ko inassign si Danilo sa'yo para may magprotekta sa'yo. May nakita kasi ako mga street kids eh. Mukhang hindi pa sila kumakain kaya dinala ko muna sila sa restaurant tapos pinasyal ko sila. Ewan ko, parang na-inspire lang ako because of you. Mahilig ka rin kasi tumulong eh. Gaya nung ginawa mo sa akin before. Sigurado ka bang doon ka pumunta kanina? Where else would I go? Naisip ko lang na
Baka meron kang biglang naalala. Then you went to see someone from your old life. Bob, that's not what happened. Wala pa rin akong naaalala. At kung meron man, ayoko na rin balikan yon. Like I told you many times, I am happy with our life together. At hindi na importante sa akin ang Pasko, okay? Nak, okay ka lang ba? Okay lang ako, Ma. Siguro kulang lang talaga ng tulog gawa nung panaginip ko kagabi. Siguro kailangan mo ng distraction para hindi mo naiisip yung taong yun. Yeah, tama kayo, Ma. Buti na lang malapit na yung birthday ni Jeremy. Doon na lang ako magpapakabisi, Ma, para mapaghandaan ko yung party niya. Sinabi ko naman po kay Leo na tayo nang bahala sa pagkain sa outing, tapos sila na lang bahala sa venue. Okay. Wait, teka lang po, Mami. Magbe-beach po tayo? Mag-outing po tayo? Oo, anak. Doon tayo magsa-celebrate ng birthday ni Jeremy. Excited na po ako. Lalo na po kung magbabanding po kami ni Ate Benny. Masaya yun, o diba? Tapos magdala na lang tayo ng pwede natin gamitin. Salbabida, ano pa? Kailangan. Beach ball po. Beach ball. Paglalaraan po namin. Ay, wait lang, anak. Sige lang po. Hana, gusto ko nga palang magpasalamat sa'yo, kasi pumayag ka na dito i-celebrate yung birthday ni Jeremy. Basta mapapasaya ko si Leon, I'm willing to do anything. Samahan mo lang ako. Sabi kasi ng staff doon na maganda daw doon. Kausa, nasan si Billy? Nandito lang yung kanina eh. Ewan ko kung saan nagpunta. Ano kasi, Hana, nabanggit niya sa akin na mag-island hopping daw sila eh. Kasama niya si Tori tsaka si Quago. Hindi ka nag-iisip. You don't think ahead. Ngayon, hindi natin alam kung saan natin hahanapin yung mga anak natin.